Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Hesukristo, ang ating Panginoon, ang Hari ng Sanlibutan. Siya ang ating Hari at tayo'y umaasa na maging bahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Kaya nga sa pagdiriwang na ito, ipakita natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na siya ang ating hari, na tayo'y bahagi ng kanyang kaharian. Itakwil natin ang kasalanan. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hari, ngunit minsan kami ang nasusunod. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang aming hari, ngunit minsan kami nakakalimot magpuri at magpasalamat sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hari, ngunit minsan nakakalimutan namin na kami haharap upang kami hatulan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilobong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubosang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huling kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalatlahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng unatin, pag-aari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw.
Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanilang hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin online ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo at ang linggong ito ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa isang linggo, bagong taon na sa simbahan. At ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan ay ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng sanlibutan. Huling linggo ng kalendaryo, huling kapistahan, sapagkat ipinapaalala din sa atin sa huling yugto ng buhay natin, sa huling yugto ng kasaysayan, haharap tayo kay Kristong Hari. Kaya nga linggo-linggo, humaharap tayo sa Kanya. Nagsasanay na tayo humarap sa Kanya upang sa gayoy pagharap sa Kanya, maipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya at maging handa tayo sa Kanyang paghahatol. Kaya nga bilang isang sambayanan, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Hari, ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Opo, si Jesus Nazareno ang ating Hari. Kristong Hari. Ngunit mga kapatid, batid natin na may mga kakaiba tayong pangunawa sa hari. Kaya nga siguro iba sa atin gusto maging hari. Kaya nga 'di ba ang mga bata, yung mga fairy tales, yung mga kwento, kaya gusto nila maging prinsesa. Gusto nila maging reyna.
Ang mga batang lalaki gusto maging prinsipe, hari, sapagkat ang karaniwang pangunawa natin sa hari ay makisig, magandang lalaki, marangya, tinatanghal, tinitingala ng lahat, magarbo, lahat ng mga magagandang katangian. Ang hari, kakaiba sa lahat. Kaya magpahanggang ngayon sa ibang bansa, may mga hari at tinitingala nila ang hari. Ay iba pa nga, hindi man lang makatingin sa hari. Kailangan nakayuko ka. Hindi mo dapat tinititigan ng hari. Sa ibang mga kultura, hindi ka nga pwedeng maglakad patalikod. Hindi mo tinatalikuran ng hari. Kaya yung iba sa kanila, lumalakad ng paatras pagkaharap ang hari. Ganun na lamang. Kaya iba sa atin, manghang-mangha. Kaya nga, nangangarap din maging hari. Ang hari, siyang pinaglilingkuran. Hindi mo na kailangan gumalaw. Lalapit sa iyo ang pagkain. Isang senyas lang, lalapit sa iyo ang kailangan mo. Kaya nga siguro, mayroon tayong mahiwagang pananaw sa isang hari. Kaya't aminin man natin o hindi, gusto rin natin maging hari o reyna sapagkat parang kay sarap ng buhay ng isang hari. Nakatira sa palasyo, sa isang idlap, susunod ang lahat. Matutupad lahat ng iyong gusto. Ngunit sa linggong ito, mga kapatid, kakaibang paghahari ang gustong ipakita sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ibang klase siyang hari. Hindi yung hari ng mundong ito. Hindi yung haring pinapangarap natin. Sa unang pagbasa, nais kong pagnilayan ninyo ang sinabi mismo ni Jesus ng Panginoon Diyos. Sabi ni Propeta Ezekiel, pinasasabi ng Panginoon Diyos, ako mismo. Itong dalawang salitang ito, nais kong pagnilayan nyo. Ako mismo. Ito ang sinasabi ng ating hari. Ako mismo. Bakit nasabi ito ng Diyos kay Propeta Ezekiel? Ito raw ang panahon na sila'y pinalaya sa Israel. Sila'y nasa Babylonia. Naghihirap. At sinasabi ni Ezekiel at napagtanto ng mga Israelita, ang dahilan ng kanilang paghihirap ay ang kanilang mga hari. Alam niyo nung una, walang hari ang Israel. Pero nainggit sila sa ibang mga kapitbahay nila. Kaya sabi nila kay Samuel sa lumang tipan, bigyan mo kami ng hari. Nais namin ng hari. Nang pumunta si Samuel sa Diyos, sabi ng Diyos, sa kagustuhan nilang magkaroon ng hari, ako ang tinatakwil nila. Sapagkat dapat Diyos ang hari. Pero ninais ng Israel, magkaroon pa ng hari dito sa mundo. Binalaan sila ni Samuel. Sabi ni Samuel, gusto niyo ng hari? Yang haring yan, paglilingkuran ninyo. Yung haring yan, magbubuwis sa inyo. Yang haring yan, kukunin yung mga anak nyong lalaki, ipadadala sa digmaan at mamamatay. Yang haring yan, kukunin ang mga anak nyong babae, gagawing katulong. Gusto nyo pa ba ng hari? Ano sabi ng mga Israelita? Gusto namin ng hari. Alaong bagay,
Itinakwil nila ang Diyos. Ayaw namin ng Diyos. Ang layo-layo niya. Gusto namin ng hari dito sa lupa. Anong nangyari? Nagkaroon sila ng mga palalong hari. Ang mga pinili nilang hari, kurakot, bastos, walang galang, nagahari-harian, nagdidiyos-diyosan. Ang mga pinili nilang hari, ang mismong nagpapatay pa sa kanila. Sa harip na sila'y paglingkuran, ang mga pinili nilang hari, inabuso sila, tinakot sila, binalahura sila. Kaya ano nangyari? Ayun, nagdusa sila. Naghirap sila. Parang hindi lang naman noon nangyayari ito. Hindi pa rin tayo matuto. Ang gusto pa rin natin, yung mga hari sa mundo. Ang pinipili pa rin natin, yung mambubusabu sa atin, yung magnanakaw sa atin, yung mga api sa atin. Binigyan lang tayo ng 500, 1,000, pipiliin na natin. Binola lang tayo nung eleksyon. Napaniwala tayo. Kamag-anak lang natin, kababayan lang natin, kakilala lang natin, pinili na natin. Gusto namin ng aming hari. At kapag tayo'y naghirap, kapag tayo'y naapi, napapatanong tayo, bakit nangyayari sa atin ito? Tayo rin naman ang pumili. Tayo rin naman ang may dahilan. Tayo rin naman ang may kasalanan. Pero buti na lang, hindi natin katulad ang Diyos. Siguro kung tayo ang Diyos, ang sasabihin ng Diyos, magdusa kayo. Yan ang pinili nyo, kasalanan nyo yan. Manigas kayo. Siguro sabihin ng Diyos, aayaw-ayaw kayo sa akin. Yan ang pipiliin nyo. Tapos ngayon, dadaing kayo sa akin. Pero anong sinasabi ni Jesus sa Nazareno? Katulad ng pangitain ni Ezekiel, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa mga tupa. Siya maghahanap. Bato-bato sa langit. Di ba pag eleksyon, hinahanap tayo. Pinupuntahan pa tayo sa mga bahay natin. Kahit ang layo-layo natin, talagang susuugin tayo. Tapos na ang oath-taking. Pag tayo napupunta sa opisina nila, kay hirap hanapin, kay hirap makipag-appointment, kay hirap kausapin. Pabobola na naman kayo sa susunod na eleksyon. Hahanapin na naman kayo, kakamayan na naman kayo, pupuntahan pa kayo sa bahay ninyo. May matuto na tayo. Pero anong sabi ng Diyos? Ano sabi ni Jesus sa Nazareno? Kung hindi nila kayo hahanapin, kung pagtataguan nila kayo, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa inyo. Ako mismo ang magpapastol at hahanap ng pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ko ang nalalayo, hihilutin ko ang mga napilay, palalakasin ko ang mahihina. Sabi nga, sa halip na patabain ng pastol ang mga tupa, ang mga pastol ang tumataba. Ang mga pastol ang yumayaman. Sa halip na pagyamanin at paunlarin ang bayan, ang mga nagahari ang yumayaman at umuunlad. Ano sabi ni Jesus sa Nazareno? Sige na nga, kung hindi nila kayo kayang tulungan, ako mismo
ang tutulong sa inyo. Kaya siguro tayo nandito, no? Ang hirap nilang hanapin. Ang hirap nilang hinga ng tulong. Kaya dito na lang tayo sa tunay na hari. Dito na lang tayo pumunta sa Kanya. Siya na maghahanap sa atin. Katulad ng simbahan ng Quiapo, 24/7, bukas ang simbahan. Dahil sa lahat ng oras, nariyan lagi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang tunay na hari. Kung ang ibang hari, sila ang pinaglilingkuran, sila ang hinahanap, sila ang nagpapayaman. Si Jesus Nazareno, siya ang naghahanap, siya ang naglilingkod, siya ang magpapaginhawa sa atin. At ngayong linggong ito, sinasabi niya, ako mismo ang gagawa niyan para sa inyo. Mabuting balita, kakaibang hari mayroon tayo. Kaya pwede ba bigyan natin ang ating hari ng masigabong palakpakan? At kung may hinihiling man siyang paglilingkod, hindi para sa kanya. Ganun daw ang tunay na hari. Hindi para sa kanya ang paglilingkod na hinihiling niya. Kaya nga't sabi niya sa Ebanghelyo, ako'y nasa mga dukha, nasa mga maliliit, nasa mga nagugutom, nauuhaw, nasa mga dayuhan, nasa bilangguan, nasa mga taong walang-wala. At ito ang babala niya, ako mismo ang kaharap mo sa kanila. Tandaan natin yon, mga kapatid. Kapag tumutulong tayo, lalo na sa mga maliliit, hindi natin tinutulungan lang ang tao. Si Jesus Nazareno mismo ang ating tinutulungan. Kakaibang hari nga mayroon tayo. Kung ang ibang hari, nagsusugo ng mga sundalo. Kaya pansinin niyo po ang hari, sa ibang mundo, sila yung pinakamaliit yung sandata. Kasi hindi naman nila kailangan ng sandata. Mamamatay ang lahat ng kawal para sa kanila. Pero si Jesus Nazareno, kakaibang hari. Sa halip na utusan ang kanyang mga alagad, mamatay para sa kanya, siya ang namatay para sa atin. At ang hiling lang niya, makita natin siya sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, hindi lang natin siya kinikilala, pinaparangalan, nakikita din natin siya sa ating kapwa. Kapag ginagalang natin ang kapwa natin, kapag tinutulungan natin ang kapwa natin, pag nagiging tapat tayo sa kapwa natin, kapag tayo'y nasa panig ng mga inaapi at naghihirap, tayo din ay nasa panig ni Jesus Nazareno na ating hari. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming hari, Panginoon at hukom. Kakaiba kang hari. Ikaw mismo ang naglilingkod. Ikaw mismo ang naghahanap. Ikaw mismo ang nagbibigay.
Kaya nga, sa iyo kami dumudulog. Kaya nga dito kami sa iyo nagpupunta. Sapagkat alam namin, wagas ang iyong pamumuno, dalisay at tunay ang iyong paghahari. Patawad po kung kami mas umaasa sa mga naghahari sa mundong ito. Patawad po sa mga pagkakataon kami ang naghahari-harian at nagdidiyos-diyosan sa mundong ito. Ipaalala niyo po sa amin lagi, ikaw ang aming hari. At nawa, sa pagkilala namin sa iyong kaharian, makilala ka din namin sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Sapagkat kung papaano namin tinuturing ang aming kapwa, ganoon din namin itinuturing ikaw na aming hari. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming hari at Panginoon. Kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang Hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksinawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, inaapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila
sa iyong kaluwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay na pagkakasundo ng sangkatauhan, inilog namin ang iyong anak nawa ay magbigay na ng kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ay dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay nahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayon dasalin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Hari, Panginoon at Hukom. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2024. Maaari po kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng ating Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag po Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag naman po Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Pinaalalahanan po ang lahat ng nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod tayo para sa paghahandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan, kami ay iyong magpakailanman, nais naming kami ipapasukin mo para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Mawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami maging isang kawan mo na may isang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at mga kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan, magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Tumayo tayo at patuloy nating ipagdasal ang mga mahal nating yumao. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa piling mo. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang higawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Nawa, tulungan tayo ni Jesus Nazareno, ating hari, na matulad sa Kanya, na mismong naglingkod sa atin, na mismong nakiisa sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng ating Hari, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.